tunay na pagkatao ni Miss Universe Philippines 2026, Bea Milian Wendorsky. Kinoronahan na nga ang kinatawan ng Pilipinas sa 2026 Miss Universe International Pageant noong May 2, 2026. Ito ay walang iba kundi ang 23-year-old La Union representative na si Bea Milian Wendorsky, na isa rin sa mga crowd favorites sa edisyon ngayon ng MUPH. Malakas na tilian nga ang narinig sa loob ng SM Mall of Asia Arena sa tuwing lalabas o babanggitin ang pangalan ni Bea. Hindi naman nakakapagtaka na siya ang hiranging Miss Universe Philippines 2026 title holder dahil dala niya ang katangian ng isang Filipina na strong, independent, and empowered. Ipinanganak si Beatrice Rebecca Milian Wendorsky noong August 15, 2002 sa Estados Unidos. Siya ay lumaki sa isang immigrant household na nakabase sa isang white area sa Whitefish Bay Village. Ang kanyang mga lolo't lola sa ina, sina Alfredo C. Milian at Marcela Buenavista Milian, ay nag-migrate sa United States mula sa San Juan, La Union. Ginawa ito ng kanyang lola para maging isang nurse. Samantala ang kanyang mga paternal relatives o mga kamag-anak sa ama ay lumipat mula sa Germany at Poland upang magtrabaho sa agriculture section. Noong bata siya ay madalas niyang binibisita ang bayan ng kanyang lola sa Pilipinas, na naging inspirasyon niya para sa kanyang environmental advocacies. Nag-aral si Bea sa Whitefish Bay High School kung saan miyembro siya ng varsity dance team, string orchestra at debate team. Nag-aral din siya sa Milwaukee Ballet School para matuto ng ballet at sa Wisconsin Conservatory of Music para naman sa pagtugtog ng cello. Sa kanyang pagpasok sa kolehiyo, 2 kurso ang kanyang kinuha at natapos. Nagtapos siya ng History and International Relations sa University of Wisconsin-Madison, kung saan naging miyembro siya ng Psi Chapter of Kappa Alpha Theta. Kasama rin sa kanyang research interests ang tungkol sa US-ASEAN relations. Noong January 2024 naman, ay natapos niya ang isang fellowship sa Philippine Embassy at isang internship sa Washington, D.C. Noong maging isang teenager si Bea, natuklasan niya ang pageantry at nakita ito bilang daan upang ibahagi niya ang kanyang passion at advocacies. Noong 2020 napanalunan ni Bea ang Miss Milwaukee Area Outstanding Teen at naging kwalipikado para sa Miss Wisconsin's Outstanding Teen 2021. Noong mag-senior siya sa college, naisip niya na tapos na ang kanyang oras para sa pagsali sa pageants dahil hindi na niya kakailanganin ang premyo para sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman ang kanyang ina mismo ang nag-sign up para siya ay makasali sa Miss Earth USA 2024 competition. Kinatawan niya ang Wisconsin sa nasabing kompetisyon at bilang paghahanda para sa pageant, nagsanay siya kasama si Alma Cabasal, Miss Philippines Earth Water 2013 at nakipagtulungan sa Filipino designer na nakabase sa Los Angeles na si Carl Andrada para sa kanyang gowns sa parehong preliminary round at finals. Sa kabutihang palad nakuha niya ang titulo at naging unang Filipino-American na nanalo sa edad na 21. Bilang Miss Earth USA, kinatawan ni Bea ang United States sa pageant. Nanalo naman siya sa press presentation ng gold sa Best Philippine Heritage Attire Award. Umabante naman siya bilang semi-finalist at nag-advance sa top 4 ng final round. Sa pagtatapos ng pageant, nakuha niya ang titulong Miss Earth Water. Matagal na niyang advokasya ang tungkol sa kalikasan, kaya naman mas nakatulong ito nang magdesisyon siyang lumipat sa Pilipinas matapos ang kanyang Miss Earth stint. At dahil taga La Union ang pamilya ng kanyang ina, dito niya piniling manirahan. Itinatag niya ang grupong Open Doors, Open Hearts, isang grupo na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa mga climate refugees and displaced communities. Isa rin ito sa mga adhikain na kanyang pinangunahan mula nang magboluntaryo sa Milwaukee sa edad na 16. Sinuportahan din niya ang conservation efforts para sa marine life sa La Union sa pamamagitan ng environmental projects tulad ng Sea Turtle Protection Initiatives at nakipagtulungan sa Project Corma sa La Union. Naging miyembro rin siya ng Panatang Luntian at ipinakita ang kanyang kahandaang manindigan laban sa katiwalian sa gobyerno, partikular na tungkol sa flood control issues. Para kay Bea, ang pageantry at protesta ay dalawang magkaibang bagay pero iisa lang ang layunin, ang makapagbigay ng serbisyo publiko. Nakita rin siyang sumali sa Trillion Peso March noong November 2025 at kasama niyang nakiisa ang libu-libong individual
sa malawakang demonstrasyon laban sa malawakang korupsyon sa bansa. Ginamit ni Bea ang kanyang boses bilang kinatawan ng mga environmentalist na lumalaban sa pagkonsinti ng gobyerno sa iba't ibang proyekto na lalong nagpapalala sa pagkasira ng kapaligiran sa bansa. Kasama siyang nagmarcha ng 8,000 katao, hindi bilang isang beauty queen, kundi bilang isang advocate. Nagsalita siya sa entablado tungkol sa bawat pisong ninakaw mula sa flood control at kumuha sa maraming buhay dahil lamang sa isang bagyo. Iniugnay niya ang katiwalian direkta sa environmental survival. Nang i-anunsyo noong February 10, 2026 ang pagiging kinatawan niya sa La Union sa Miss Universe Philippines. Maraming tao ang kumwestiyon dito. Paano magagawa ng dating kinatawan ng United States sa beauty pageant ang maging kinatawan ng Pilipinas? Sinagot ito ni Bea sa kalmadong paraan, tulad ng ginagawa niya sa debate team noong high school. Hindi lang niya inangkin ang kanyang pagkakakilanlan, pinaghirapan niya rin ito. Ipinaalam niya sa maraming tao kung bakit worth it na ipaglaban at maging kinatawan ng Pilipinas sa global beauty pageant stage. Para kay Bea, nakikita niya ang limitless potential ng sambayan ng Pilipino dahil siya ay lumaki sa isang non-diverse area. Natagpuan niya ang kanyang pagkatao at puso sa bansang ito. Nangako rin siya na maging isang public servant muna at pangalawa na lamang ang titulong ipinagkatiwala sa kanya bilang Miss Universe Philippines 2026. Sa November 2026, lalaban si Bea sa Puerto Rico at susubukang maiuwi ang ika-5 Miss Universe crown para sa bansang kanyang minahal. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comment section below.